Dalawang OFW na offload dahil sa OFW Pass. Guys, may dalawang OFW ang nag-share sa akin na na-offload sila sa immigration dahil gumamit sila ng OFW Pass pabalik sana sa ibang bansa. Malamang ay hindi updated sila kabayan sa mga nangyayari sa OFW Pass or sa DMW app. At napakaraming nagsasabi na sana bago ipinalabas ng DMW ang mobile app na ito or ang OFW Pass ay siniguro muna nila na okay na ito at wala nang gagawing mga test. Dahil napakarami talagang OFW ang nalilito at naguguluhan. Mas mabuti pa nga na manatili na lang tayo sa dating OAC at OAC exemption. Ang kwento ng isang kabayan na umuwi siya na walang dalang Polo verified contract dahil nga nakagreen naman ang kanyang OFW Pass pero nag-change employer siya. Pero dapat guys, ang dapat na gagawin niya ay kailangan niya magpa-verify ng panibagong kontrata sa Polo Office kung saan bansa siya nagtatrabaho at sa mismong opisina siya ng POA kukuha ng OAC dahil nga change employer siya. Pero nga sa pag-aakala na okay na dahil nakagreen na ang kanyang OFW Pass ay hindi na niya ito inasikaso at umuwi na siya sa Pilipinas. Yung isang kabayan guys ay may dala naman ngang Polo verified contract galing sa Polo Office sa ibang bansa. Pero hindi na siya pumunta sa POA para kumuha ng updated OAC dahil nga nakagreen naman yung kanyang QR code or yung kanyang OFW Pass. Dahil nabasa daw niya sa advisory ng DMW na kapag nakapag-verify na ng kontrata ay hindi na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA, isa din siyang nag-change employer at ito yung tinutukoy niya, yung pangatlo. Ang OFW Pass na ito ay nagdulot ng kalituhan o kaguluhan sa mga OFW. Yung iba nga, kahit may verified contract na at babalik sa parehong employer, ay naka-red yung QR code. Yung iba naman, kahit nag-change employer ay nakakakuha ng green QR code at ang akala nila ay okay na yon at pwede nilang gamitin pabalik sa ibang bansa. Kaya guys, napakaraming OFW ang nagsasabi na sana daw bago inilabas ng DMW ang OFW Pass na ito, ay siniguro muna nila na magiging maayos na ito dahil nagdudulot nga ito ng kaguluhan sa mga OFW at pagkalito. Bagamat palagi naman silang naglalabas ng mga advisory sa kanilang official Facebook page, pero hindi naman lahat ng OFW ay nakakabasa nito. Malamang sa malamang ay hindi nga updated sila kabayan o hindi sila nanonood ng mga video sa mga nangyayari sa OFW Pass or sa DMW mobile app. Or hindi nila binibisita ang official Facebook page ng DMW kung saan sila naglalabas ng mga updated na advisory or update tungkol sa DMW mobile app. Dahil nga hindi pa pwede gamitin ang OFW Pass pabalik sa ibang bansa as documented OFW dahil OEC or OAC exemption pa rin ang hinahanap sa immigration. Paulit-ulit din natin sinasabi na kapag may mga employment changes, for example, galing ka sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa, mga nag-change employer, change job site, nag-change position, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. At yung mga OFW na nag-change ng marital status na babae, from single to married, kailangan nila magpa-verify ng panibagong kontrata at sa mismong opisina sila ng POA kukuha ng updated OEC. Meron nga akong updated video na ginawa tungkol dito. Ilang araw ko na rin hindi pinapansin ang OFW Pass ko dahil matatawa ka na lang dahil verified yung contract na nakalagay dyan. Pero biglang no verified contract found ang nakalagay or yung lumabas at contact your migrant workers office daw. At tinanong ko nga ang migrant workers office or ang Polo kung kailangan pa ba magpa-verify ng kontrata yung mga dati nang may OEC at babalik under the same employer, yung may mga POA record na at walang any employment changes. Ang sagot nila guys ay hindi na daw kailangan pa ng panibagong Polo verified contract kapag dati nang may OEC at walang employment changes na babalik sa same employer. At sinabi din nila na ang OFW Pass ay hindi pa fully operational at sumasailalim pa ito sa mga system improvement. At tinanong ko din ang DMW tungkol dito.
Ang sabi nila ay hindi na rin kailangan ng Polo verified contract kapag may POA record na kayo at may PAPSBAM account na kayo at dati na kayong may OAC at babalik sa parehong employer. At pinaalala ulit nila na hindi pa maayos ang OFW Pass at ang DMW mobile app. Sumasailalim pa ito sa pilot test run. At ang sinabi nila na hanggat may hawak kayong OAC or OAC exemption, ay wala kayong dapat ipag-alala dahil ito pa rin ang hinahanap sa immigration kapag palabas kayo sa Pilipinas papunta sa ibang bansa as documented OFW. At ngayon, nung pag-visit ko sa DMW mobile app ko, ay ito yung lumabas na hindi na daw updated or outdated na daw yung DMW mobile app ko. Kaya kinlik ko yung update. So, nag-update siya or nag-reinstall. And after that guys, ay nag-login ako at ito na yung lumabas. Green na ulit yung aking OFW Pass at successfully verified na ulit ang nakalagay sa verified contract sa OFW Pass requirements. So, ang gusto kong sabihin sa video na ito guys, na hanggat may hawak kayong OEC or OEC exemption at wala kayong any employment changes at babalik pa rin sa parehong employer, ay wala kayong dapat ipag-alala dahil yan pa rin ang hahanapin sa immigration. At paulit-ulit nilang pinapaalala na hindi pa maayos ang OFW Pass at sumasailalim pa ito sa pilot test run. At yung mga OFW naman na galing sa visit visa, nag-change employer at iba pa, kayo yung mga OFW na kailangan magpa-verify ng kontrata sa POL office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. At sa mismong opisina kayo ng POA kukuha ng updated OEC hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass. Mananatili pa rin tayo sa tradisyonal na proseso. Kaya hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass or ang DMW mobile app, paulit-ulit kong pinapaalala na hanggat may OEC or OEC exemption kayo ay wala kayong dapat ipag-alala. At hanggat exempted kayo sa OEC at walang employment changes, kahit lumampas pa yan ng September, as long as mayroon kang OEC exemption ay wala kang dapat ipag-alala. Isipin nyo na lang guys na ang OFW Pass ay tinetest pa lang sa 10 bansa. Ilan bang bansa sa buong mundo ang mayroong OFW? Diba super dami? So hindi sila pwede mag-offload dahil lang sa OFW Pass na yan. Dahil nga ginagawa pa lang ito or tinetest pa lang ito sa 10 bansa. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. After daw nila ma-offload sa immigration ay pumunta sila sa POA desk sa loob ng airport. Pero ang sabi naman ng POA desk ay kailangan nila kumuha ng OAC sa mismong opisina ng POA or mga POA branches sa labas. Dahil guys, ang ina-accept lang sa POA desk sa loob ng NAIA or sa loob ng mga international airport ay yung mga 4 OEC exemption ng OFW, meaning guys, yung dati nang may OEC at babalik under the same employer na hirap mag-acquire ng OEC exemption online. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, kapag may employment changes, kagaya na nag-change employer, yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa at iba pa, ay kailangan nyo magdala or magpa-verify ng kontrata sa POL office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo uuwi sa Pilipinas. At sa mismong opisina kayo ng POA kukuha ng updated OEC. Uulitin ulit natin guys na ang OFW Pass ay hindi pa pwedeng gamitin pabalik or papunta sa ibang bansa dahil nga hindi pa ito fully operational. OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin o hinahanap sa immigration para sa mga documented OFW na pabalik sa ibang bansa. At as long as may hawak kayong OEC exemption, kahit pa lumampas pa yan ng September ay wala kayong dapat ipag-alala. At inaanyayahan ko rin guys na dapat i-follow nyo ang Facebook page ng DMW at ng Migrant Workers Office sa bansa kung nasaan kayo dahil dyan sila naglalabas or madalas na naglalabas ng update tungkol sa OFW Pass. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.